It is a testament how the Marcos administration is handling the money. Sana hindi kayo ningas kugon. Sana lang. I'm sure marami pa rin hindi matutuwa dito sa balita na to. Ano ba nangyari, guys? O kaninang umaga nagbalita ang ating presidente. Naglabas siya ng this is unusual na naglalabas siya ng vlog in the middle of the day na medyo mukhang complete na. Medyo mukhang maayos na siya. Pero naglabas siya ng vlog kaninang umaga. Ano yung sabi doon sa vlog? Ito yung sabi sa vlog. 51% of farm to market roads complete. Di totoo yan. Hindi namin maramdaman. Marcos gumawa eh. Yan ang defense mechanism ng mga DBS, Duterte Balahura supporters. Ganyan sila mag-isip eh. Hindi ko maramdaman. Paano mo mararamdaman? Nasa probinsya ka ba? Paano mo mararamdaman? Nandun ka ba sa lugar na ginawa ng farm to market? Agoy. Just God. My goodness. Ay, naka. Ito kasi yung balita. Ang sabi. President Ferdinand Marcos Jr. on Monday said that the administration has already built more than half of its targeted farm-to-market roads. More than half. According to Marcos, the target was to build 131,410.66 kilometers during his 6-year presidency as part of the Farm-to-Market Road Network Program. Maaari, sabi kasi ni Presidente, maaari ko na ma-report na 51% of that nabuo na natin. We have built 67,328.92 kilometers, sabi niya, of farm-to-market roads. The President also, the former Agriculture Secretary, said that the length of the roads built would be like walking back from Apari to Jolo 32 times. Walking talaga? Walking ba yung sinabi ni Presidente? Walking ba yun? Kapag kakaintindi ko, parang EDSA eh. Parang pabalik-balik ka ng buong ng EDSA 32 times. Yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Pero anyway, sige. Its main purpose is to connect the markets and the producers, especially to our agricultural sectors. Also, Marcos held on to the agricultural post for more than a year in his term, insisting he needed to prioritize the sector. Totoo naman. Pero as usual, mga kotsero, bago natin puntahan yan, mag-shoutout man tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account details so dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag gumamit pa kayo ng promo code na Coach Jarrett, sa una nyong padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Pero imagine, no? 2 taon, well, barely 1 year and a half into the presidency, si PBBM. Na-accomplish na nila yung kalahati ng 131,410.66. So, most likely, in another year and a half, tapos na to. Tapos na to. So, ibig sabihin, 3 years lang. Tapos na lahat ni PBBM to. Nung kanyang Farm-to-Market Road Network Program. It's a possibility. So, may mga nagtatanong. Sinasabi, hindi ko naman maramdaman. Hindi ko naman maramdaman eh. Una kong ang tanong, saan ka ba nakatira? Baka mamaya kasi, di ka nakatira doon sa lugar na ginawa ng farm-to-market roads. Baka kasi di ka tumadaan doon. Di mo ginagamit. Magsasaka ka ba? Pero try natin. At least, let's have a sense kung ano talaga. Kung saan yan. Ito yung DPWH. Let's see kung sila naman ang gumagawa ng mga kalsada eh.
So, tingnan natin yung balita. Okay? Ano yan? Hindi yan kalsada. Tayo sa kalsada. New local road connects agricultural communities in Apari, Cagayan. O yan. Gaano kahaba to? 517.97 lineal meter concrete road. Ayan, that's one. Tapos, new local road. Ba't pareho? Okay, next. Upgraded road benefits mobility in Candon, Ilocos Sur. Ito naman. Ano kahaba to? 50 millimeter. Nasaan yung haba? 1.12 kilometers. Okay. Concrete road. Okay. Flood. Okay. Nasa pangatlo na pala ako. Aha. Ito, bridge. DPWH bridge. Okay. Tapos, flood mitigation. 3.7 kilometer road improvement works sa South Cotabato. Taga dyan ba kayo? Baka pag nataga dyan kayo, mapapakinabangan niya yan. Ganun. Tapos, flyover sa Bataan. Ano pa? Road project sa, ito 860 meters. Almost 1 kilometer. Sa Nueva Vizcaya, flood control, flyover sa Daang Hari, Marikina Infanta Road, 1.7 kilometers. Marami naman pala. Isa-isahin pa ba natin to? Baka mamaya, Bataan Cavite Interlink Bridge. Tagal pa yan. Tasin pa natin. Baka meron pa dito. Flood control. Asphalt road enhances tourism and accessibility in Rojas, Oriental Mindoro. 1.5 kilometers. O mga ganito. So may mga gantong drama. Yan. Okay lang yan. Diba? At least may pakinabang. Kasi walang pakinabang. O yan, that's one. Access road. At alam nyo, sobrang daming access road sa probinsya. No? Buti na rin yan para napapabilis yung biyahe. So, and access road. Access road leading to Pinipisakan Falls in Samar. Pinumpisahan na. Seawall. Marami siya. Puntahan nyo na lang to. Puntahan nyo na lang website ng DPWH. Kasi nabay isa-isahin ko to, di ba? Mukha tayong tanga yan. Pero yun. So at least pwede. Di ba? Posible naman pala. Sabihin, hindi naman achievement yan. etc. O di, sa standards mo siguro, hindi achievement yan. Sa standards mo. Ano ba yung standards mo? Kung meron. Kasi usually, mga kotsero, para i-undermine nila ang efforts ng administration. Ginawa rin to noong panahon ni Digong. Ang sinasabi ng mga kontra, trabaho ng gobyerno yan. Bakit pinupuri? Trabaho ng gobyerno yan. Ganun. So, para ma-undermine nga naman yung parang yung ginawa nila doon sa sa pagbabayad ng utang. Trabaho naman talaga ng gobyerno magbayad ng utang etc. Ganun naman talaga. Trabaho naman talaga ng gobyerno yun. But, it is a testament to how the Marcos administration is handling the money. Hindi lahat ng administrasyon nakakabayad ng utang. Yung previous administration pa nga, nag-iwan ng 6 trillion na utang. Sana, ito lang ang ko dito. Ito lang ang caution. Sana hindi kayo ningas kugon. Sana lang. Kasi nasa height pa to ng ng first 3 years ng Marcos admin. Usually nagwo-wind down yung mga projects pagdating ng year 4, year 5. Halos wala nang ginagawa. So
Sana magpatuloy. Sana masustain nila. It's one thing that you accomplish this. Pero sana tuloy-tuloy, di ba? Sana tuloy-tuloy. Yun lang yung caution ko dyan. Kasi baka kasi ningas-ugod lang tayo. Di ba? Baka kasi may gusto lang patunayan na ganito, ganyan. Well, then again, kung may pakinabang naman sa taong bayan, di ba? Why not? We'll take it. Kasi may pakinabang sa taong bayan. Yun ang importante dyan. Nakinabang ang Pilipino. Ito pa isa. Illegal drug haul in 2023 valued at 10.4 billion pesos, says Palace. Ayan. 10.4 billion. Asan ulit yung mga DBS na nagsasabi? Bumabalik na yung drugs sa lugar namin. Bumabalik na yung drugs sa lugar namin. 10.4 billion na kayo nahuhuli. Baka sa inyo lang yan. Baka sa inyo lang yan. By the way, take note. Itong 10.4 billion is part of the 30 billion of illegal drugs na nakuha nasa wata ng ating ng Marcos admin since pag-upo noong 2022. Imagine naka 30 billion ng Marcos admin. First year and a half pa lang. First year and a half pa lang. Kasi technically, pa 2 years pa lang siya sa July. So we're only in the first year and a half. Yun. So, compared to the previous administration, iiyak na naman mga DBS nito. Handa na ba kayo dyan, mga DBS dyan? Handa na ba kayo dyan? Ato. 75 billion daw in total ang nakuha, ang nasa wata sa 6 na taon. Sa 6 na taon. So, ibig sabihin, mga kotsero, sa 1 year and a half ni PBBM, 30 billion na yung nahuli. Konti na lang, half na. Konti na lang, half na. Sa isang taon at kalahati ni PBBM. Kung kukumpara mo sa 6 na taon ni Digong. Partida. May war on drugs pa niyan. Hindi ko nararamdaman. Bakit meron pa rin drugs sa lugar namin? Di sumbong sa polis. Sumbong sa polis. May LGU kayo, di ba? Sumbong mo sa LGU. Try mo magsumbong kasi. Nakikita mo na pala, nagbebentaan sa harapan mo eh. Hindi mo pa sinusumbong sa pulis. Ano ngayon yan? Ito. I-highlight ko tong kay Warbisda kasi napakatanga ng comment niya. Sabi niya, kumparahan na naman, apakadilawan. Pero kapag kayo nagkukumpara, sinasabi nyo, mas tahimik nung panahon ni Tatay Digong, mas tahimik nung ganito, mas mahuhuli ang mga drug addict nung panahon ni Tatay Digong. O hindi ba pagkukumpara yon? Binabalik ko lang sa inyo yung mga sinasabi nyo. O, ganun lang kasimple yun. Iyak na naman yan. Mag-iiyak na naman mga DBS dito, yung mga balahurang supporter. pero ang daming namatay, sabi ni Frosty. 75 billion pero ang daming patay. Oo. Kahit hindi na, alam nyo mga kotsero, kahit hindi natin paniwalaan yung binabalita nila Krappler, nila ICC, etc. Kahit hindi natin paniwala, kasi sobrang exaggerate naman kasi talaga yon. Sobrang exaggerate yung numero ni Krappler. 30,000 talaga? Sinungaling talaga tong Krappler na to eh. So, kahit hindi mo paniwalaan yun, 6,000, 7,000 deaths sa drug war, medyo marami yun. Medyo marami yun. 6,000, 7,000. Diba? Medyo marami yun. Ako hindi ko naniniwala na na may crimes against humanity. Hindi ako naniniwala sa crimes against humanity na aligasyon ng mga nung kabila. Hindi ako naniniwala doon.
But definitely, there were abuses. May pagmamalabis talagang nangyari. Hindi manidigong ng mga pulis. And we have to recognize that. Kailangan magkaroon ng hustisya doon. Kailangan yun. So, 75 billion, war on drugs, 6,000 ang patay. 30 billion, ang huli, the revised war on drugs, konti ang patay. Bakit? Kasi ang hinuhuli ngayon dito, mga kotsero, hindi yung mga pusher. Ang target, yung mga warehouse. Ang target, yung yung supply chain, kung saan nanggagaling yung drugs. So, nadidisrupt. O di, doon nila mahuhuli ng eventually, yung drug lord. Eventually. So, yun. So, yun, mga kotsero. Again, ayaw man natin magkumpara, pero yan ang gawain yung mga DBS eh. Ang hirap nyo ang hilig nyo kasing magkumpara. Tapos, kapag sa inyo ginawa at wala kayong masabi, at wala kayong maibalik, sasabihin nyo, discarding dilawan yan. Nagutin nyo yung issue. So, yun. So, I guess, this is also good news. 10.4 billion sa 2023. Diba? The Marcos administration had reported confiscating around 10.41 billion worth of illegal drugs from January to December 2023 and cleared more than 27,000 barangays of narcotics under President Ferdinand R. Marcos Jr.'s new approach to address the menace. Tapos, nagkaroon ng mga aresto. Citing data from the PNP, the PCO said 56,495 suspects were arrested following the conduct of 44,000 anti-illegal drug operations. Arrested yan. Arrested. Ilan kaya yung patay? Meron pa. Tingnan natin. Hanapin nga natin. Di ko alam kung kung yung totoong numero ng patay. Kaso ang hirap kasi kapag kapag yung source ay galing dun sa yung mga grupo ng mga komunista, sila Bayan Muna, sila Ibon Foundation, yung mga komunista. Eh, ang hirap paniwalaan ng mga numero nila kasi exage. July 1, 2022 hanggang June 30, 2023, 342 people were killed. Dami. Yun ang sabi ng balita, partida, Inquirer pa to. Galit to sa Marcos. 342 sabi eh. Yun ang tinan natin. Ayan, no? Based on its monitoring from July 1, 2022 to June 30, 2023, there were 342 people killed during the Marcos administration. The Dahas team said, in contrast, 302 people were killed during Duterte's final year. So, lampas lang ng 40. Pero wait. 342 ng 2022 to 2023. Kumpara natin sa 6,000, guys. Kung feeling nyo, kinukumpara ko, kasi ganyan kayo. Yung mga DBS, hilig nyo mag-compare eh. Diba? O di compare tayo. But, alam nyo, at least, we can say, na merong achievements so far. Meron sa farm to market, meron sa peace and order, etc. Ang ano ko lang talaga, and this is something that the administration has to be very careful of. Dapat mag-ingat sila, itong admin. Alam niyo kung bakit? Baka pumetik sila. Nag-gets niyo ibig ko sabihin? Ang dami nating accomplishment, ganito, ganyan. Na-accomplish natin sa illegal drugs. O medyo pwede na tayo mag-chill, pwede na tayo mag-relax.
Parang ganun. Di pwede. Pedal to the metal hanggang next election. Walang pahipahinga. Di kayo pwede magpahinga. Public service to eh. Buti sana kung pamilya nyo lang nag-i-enjoy dyan. Hindi eh. Yung pakinabang yan sa mga Pilipino eh. So dapat, walang let up. Pedal to the metal hanggang 2028. So sana masustain nila. Kasi baka mamaya, di ba? O nakakalahati na tayo ng sa farm to market roads. O, chill na tayo ng konti kasi maabot na natin target natin. No! Doblehin nyo yung target nyo. Baka you're underachieving. Diba? Dagdagan nyo. Baka mamaya, pag na-achieve na yung farm to market roads na 131,000 kilometers, hindi na sila gumawa ng farm to market roads eh. Walang ganun. Tuloy-tuloy dapat yan. Pilipino makikinabang dyan. Hindi lang kayo. So, hayaan. Sana ambunan nyo naman kami ng mga biyaya nyo sa buhay. Tampay-pay nga. Ano yun? Kudos to DILG Secretary Abalos. Tahimik lang nagtatrabaho. Yeah. In fact, parang minsan ko lang siya nakitang nabalitaan na dyaryo. Si Benner Abalos. Secretary Abalos. Parang doon lang sa yung nagka-mass resignation. Parang doon lang. Pero after nun, wala na. Hindi na siya maingay. At saka alam nyo nakakatawa sa mga DBS. Yung mga balahurang supporters. Alam nyo nakakatawa sa kanila. Magtatanong sila, anong accomplishment ba ng Marcos admin, etc., etc., ganyan. Tapos pag sinagot mo, sasabihin, hindi naman namin maramdaman eh. Ay? Gaslighting show. Ano? Sino nagsabi na ito? Sabi nung vlogger na parang laging lasing, aanhin daw yung farm to market roads kung wala namang 20 pesos na bigas. Hindi, it doesn't make sense. Alam niyo kung bakit? The farm to market roads are supposed to contribute to lower prices. Yan ang silbi niyan. Bakit? Kasi pinapaikli mo yung yung travel time. Mas maikli yung biyahe, mas mura yung transportation cost. Mas mura ang transportation cost, mas mababa rin yung presyo ng produkto. Pwede namang iutos ni PBBM na price cap. Price cap, 20 pesos lahat ng bigas. Pwede naman yun. Pero sino magsasuffer? O di yung supply chain. Magsasuffer si retailer, magsasuffer si logistics, magsasuffer si farmer. Anong gusto nyong ganon? Ang tanga nung ganon logic, guys. Sorry, hindi ko masakyan. Farm to market ay nababawasan ang buwayang middleman. Totoo, babawas kasi sa cost yun sa transportation cost. So yan. Actually, singit topic lang yan. Hindi naman, ayoko masyado mag-dwell dyan sa topic na yan. So hanggang dito na muna tayo mga kotsero. Okay, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At huwag niyong kalimutan mag-follow din sa ating Facebook page. Okay? At meron din po tayong tawag dito. May TikTok din tayo pero bihira ako mag-upload. Pero okay na rin siguro yan. Follow niyo na rin yung TikTok ko. Ay, nako. So, ayun mga kotsero. At I'll see all of you in our next live stream. God bless all of you. And see you next time, guys. Okay? Bye, everyone. See you next time. Bye.